Noong August 2026, muling itinaas ng Ahensya ng Amerika na sumusubaybay sa panahon at karagatan ang forecast nito para sa El Nino. Nasa 95% na ang posibilidad na umabot ito sa pinakamataas na kategorya ng lakas sa huling 3 buwan ng taon, ang tinatawag na Very Strong El Nino. At may halos 70% tsansa na mas malakas pa ito kaysa sa anumang El Nino na naitala mula pa noong 1950. May katulad ding forecast ang pag-asa. Moderate pa lang ang El Nino ngayon, pero maaari itong maging very strong bago matapos ang 2026 at magpapatuloy hanggang sa unang kalahati ng 2027. Kapag umabot sa ganitong tindi ang isang El Nino, madalas itong tawaging Super El Nino. Pero ano ba ang El Nino? At ano ang naiiba sa Super El Nino na posibleng mabuo ngayon? Magsimula tayo sa karagatan. Karaniwan, ang hanging malapit sa equator ay umiihip mula sa silangan papuntang kanluran. Itinutulak nito ang mainit na tubig sa ibabaw ng Pacific patungo sa kanluran sa bandang Pilipinas at Indonesia. Dahil mainit ang tubig, umaangat ang hangin sa ibabaw nito at nabubuo ang mga ulap at ulan. Kaya likas na maulan ang bahaging ito ng Pacific. Kapag may El Nino, humihina ang hangin karaniwang nagtutulak ng mainit na tubig papunta sa kanlurang Pacific. Dahil dito, mas kumakalat ang mainit na tubig patungo sa gitna at silangan ng Pacific. At habang lumilipat ang mainit na tubig, lumilipat din ang mga lugar kung saan karaniwang nabubuo ang malalakas na ulan. Sa madaling salita, hindi nawawala ang ulan. Nalilipat lang ito palayo sa atin. Ang pangalang El Nino ay nagmula sa mga mangingisda sa Pacific Coast ng South America na napansin ang kakaibang pag-init ng tubig bandang Pasko. Ang tinutukoy nito ay ang Batang Jesus. Ang very strong El Nino ay hindi ibang uri ng El Nino. Pareho lang itong pangyayari, pero mas matindi. Mas malaki ang pag-init sa Pacific kaya mas malaki rin ang maaaring maging pagbabago sa hangin at pag-ulan. Pero hindi ibig sabihin nito na otomatikong mas malala rin ang epekto sa Pilipinas. Tumataas ang posibilidad na makaraniwang epekto ng El Nino, pero hindi nito sinisiguro kung gaano kalala ang mangyayari sa bawat lugar. Hindi rin ibig sabihin ng El Nino na titigil ang lahat ng ulan. Maari pa ring magdala ng malakas na ulan ang habagat. May mga bagyo pa ring papasok sa bansa at maaari pa rin itong magdulot ng pagbaha. Ang binabago ng El Nino ay ang pattern ng pag-ulan sa loob ng maraming linggo at buwan, kung gaano karami ang ulan at kung saan ito babagsak. Kaya kahit malakas ang ulan sa loob ng isang linggo, hindi nito ibig sabihin na nawala na ang El Nino o mali ang forecast. Maaring malakas ang ulan sa isang probinsya habang mas kaunti naman kaysa normal ang ulan sa ibang lugar. Hindi araw-araw na makikita ang epekto ng El Nino. Unti-unti itong naiipon sa paglipas ng mga linggo at buwan. Karaniwang tumatagal ng maraming buwan ng El Nino at madalas umaabot sa dalawang magkasunod na taon. At kadalasan, lumalabas lang ang pinakamalalaking epekto nito kapag matagal nang nagpapatuloy ang kakulangan sa ulan. At kapag kulang ang ulan, mas kaunting tubig ang napupunta sa mga ilog, reservoir at dam. Sa Luzon, napakahalaga ng Angat Dam sa Bulacan. Dito nanggagaling ang mahigit 70% ng supply ng tubig ng Metro Manila. At dito rin kumukuha ng tubig ang mga palayan sa Bulacan at Pampanga. Noong July 2026, bumaba hanggang 150.6 meters ang Angat Dam. Ang pinakamababang level na naitala rito, mas mababa pa sa record noong El Nino ng 2010. Binawasan ang water allocation para sa Metro Manila at mula pa noong katapusan ng May, itinigil na ang pag-release ng tubig para sa irigasyon upang unahin ang supply para sa mga tahanan. Pagkatapos, dumating ang malalakas na ulan. Mabilis na napuno ng habagat at magkakasunod na bagyo ang reservoir. Pagsapit ng huling bahagi ng August, halos 190 meters na ang level ng Angat. Halos 40 metro ang itinaas mula noong July. Ibig bang sabihin tapos na ang problema? Hindi pa. Mababa pa rin ito sa normal na antas ng dam. At mabilis mang tumaas ang level ng isang dam kapag malakas ang ulan, maaari rin itong muling bumaba kung sa loob ng maraming buwan ay mas kaunti ang tubig na pumapasok kaysa sa inilalabas at ginagamit. Ayon sa pag-asa, kailangang makabalik ang Angat sa normal na antas nito bago matapos ang taon. Kung hindi, maaring magkaroon ng problema sa supply ng tubig sa Metro Manila sa 2027. Ang tubig sa Angat ay parehong kailangan ng mga lungsod at mga sakahan. Kapag nagkukulang ang supply, kailangan pagdesisyonan kung alin ang uunahin. At karaniwang inuuna ang inuming tubig para sa milyon-milyong tao.
Nang itigil ngayong taon ng irrigation release mula sa Angat, nawalan ng regular na supply ng tubig ang humigit kumulang 27,000 ektarya ng palayan. Naantala ang pagtatanim na karaniwang nagsisimula sa kalagitnaan ng July. Kapag kulang ang tubig, napipilitang ipagpaliban ng mga magsasaka ang pagtatanim, bawasan ang lawak ng taniman o sumugal na darating ang ulan. Kapag nangyari ito sa maraming farming area ng sabay-sabay, bumababa ang ani at kumikita ng mas kaunti ang mga magsasaka. At hindi lang bigas ang tinatamaan. Kapag humina rin ang ani ng mais dahil sa kakulangan sa tubig, maaari itong makaapekto sa supply at presyo ng karne at itlog. Dahil malaking bahagi ng mais sa Pilipinas ay ginagamit bilang pakain sa manok at baboy. Tinataya ng Department of Agriculture na maaaring bumaba ng humigit kumulang 750,000 tonelada ang produksyon ng palay ngayong taon dahil sa El Nino. Sa halip na ihinto pansamantala ang rice imports gaya ng ginawa noong nakaraang taon, pinanatili nitong bukas ang imports para magkaroon ng sapat na supply bago dumating ang mas tuyong mga buwan. Hindi pa man dumarating ang pinakamatinding bahagi, naghahanda na ang gobyerno ngayon pa lang. Isa sa pinakamalalakas na El Nino na naranasan ng Pilipinas ay nangyari noong 1997 at 1998. Matinding tagtuyot ang nakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Umabot sa kritikal na level ang Angat Dam, pinutol ang tubig para sa irigasyon at nagkaroon ng water rationing sa Metro Manila. Bumagsak din ng husto ang produksyon ng palay at mais. Hindi lang mga sakahan ng tinamaan. Tumaas din ang antas ng kahirapan mula humigit kumulang 25% noong 1997 hanggang 28% noong 1998. Sa pagsusuri ng World Bank, malaking bahagi ng pagtaas na ito ay may uugnay sa epekto ng El Nino sa agrikultura. Mahabang sunod-sunod na epekto ang maaaring idulot ng Super El Nino. Nagsisimula ito sa paghina ng hangin at pag-init ng tubig sa Pacific, libo-libong kilometro ang layo. Pero kalaunan, maaari itong umabot sa isang dam, sa irigasyon, sa palayan, sa supply ng pagkain at sa ordinaryong pamilyang Pilipino. Hindi ito ibang klase ng El Nino. Mas matindi lang. At posibleng hindi pa natin nararanasan ang pinakamalakas na bahagi nito. Sa huli, ang magpapasya kung gaano kalala ang epekto ay hindi lang ang lakas ng El Nino, kundi kung gaano karaming ulan ang makukuha natin sa mga susunod na buwan. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng kwento, baka magustuhan mo rin ang Tagalog documentary. Doon, pinag-uusapan natin ang mga malalaking pangyayari sa mundo, mga digmaan, bansa, lider, alyansa at mga desisyong maaaring makaapekto hindi lang sa ibang bansa kundi pati na rin sa Pilipinas. Kaya kung interesado ka sa geopolitics, kasaysayan at mga pangyayaring humuhubog sa mundo, bisitahin at mag-subscribe sa Tagalog Documentary.